200 kilo ng umano'y shabu naman ang nabisto sa kotseng 6 na araw nang nakaparada sa isang mall. Ang mga yan ikinubli pa sa mga pakete ng tsaa. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 4 ng madaling araw kaninang umaga, nang lapitan ng mga tauhan ng NBI Task Force Against Illegal Drugs at NBI Pampanga ang pulang kotseng ito sa parking lot ng isang mall sa Mabalacat, Pampanga. Sa side mirror ng sasakyan, nakuha ang susi at nang tuluyang mabuksan, tumambad na ang 200 Tsaa-Bu package na may kabuuang bigat na higit kumulang 200 kilo. Ayon sa NBI, 6 na araw na ang nakakaraan mula nang iparada ang sasakyan sa open parking lot. Estimated yung street value na that would probably 1.4 billion pesos. They're conducting an institutionalized na yung drug profiling. So you will be able to compare this seizure from the previous seizures natin. If it's the same or it's possible that they were made from the same batch or source. Ayon kay NBI Assistant Director Lito Magno, may nakitang mga pangalan sa loob ng sasakyan at sa kanilang verification na kumpirmang ibinenta ito kamakailan. Actually, minsan tawag nila dito is palit kotse, no? So, bibigyan kitang kotse, lagyan mo ng laman, or bibili ako ng kotse at lalagyan ko ng laman and then ibibigay ko na sa iyo yung kotse. Pero grabe, no? Grabe ang ano ngayon, anong kalakaran ng droga ngayon, ano? 500 million 'to, di ba? Tama ba ako? 200 kilos. Ewan ko yung estimate, parang sorry parang naalala nyo, basta billion po yung yung computation eh. Ganyan kalala ang kalakaran ng shabu sa atin ngayon. Although shabu. Tsaa-Bu, nasa shabu, nasa tsaa. Sabi ko nga iba na talaga ngayon. Kung meron shabuyas, meron namang tsaa-Bu. Ang lupit, ano? Ayun, natanda ni Dignami Amor, 4.2 billion. Imaginein mo, ha? 4.2 billion. Kung yan, alam mo, nagulat nga ako. Sorry, kasi hindi talaga ako sanay sa mga ganyan. Pasensya na. Nakita ko, sa isang news, yung isang basketball player na nasa Davao, nahuli. 10 milligram lang yung nahuli sa kanyang shabu. Alam nyo ba ang 10 milligram lang na shabu is parang ewan ko sana merong dito, merong abogado dito o kaya criminology dito expert. Ang life imprisonment na. Nagulat ako sabi ko, sandali, yung 10 milligram, ko lang yun melatonin ko lang yun 10 milligram, maliit nun. Ewan ko sorry Diego Latigo, nandiyan ka ba? Tanong mo sa mga kapitbahay mo dyan. Sigaw ka dyan sa mga kapitbahay mo, tanong mo sa kanila, Hoy, magkano na ba ang ngayon? Ilang gramo na ba ang life imprisonment? Ay, sabi nito, 1.4 billion. Yan, 1.4 billion. Niloloko ko nito isa, 4.2 billion daw. Kasi kung di-close ko yung mga kasi mantakin mo, kunwari 10 milligram lang. Kasi yung mga gamot ko tinitingnan ko yung laman ng milligram ng gamot ko. Alam ko melatonin ko, 10 milligram yun 10 milligram presumption to Paano ba? Sorry. Sensa na, hindi po kasi talaga ako addict Hindi ko na inabutan yung mga shabu-shabu. Cup syrup lang ako nung panahon ko Ay, nako. Because sabi, hindi masyadong importante yung kotse. What's important is yung laman nito. It was intended sa Caloocan, actually. Yun yung destination nito. Ang possible destination niya is Manila. Ayon kay NBI Deputy Director Jojo Yap, nire-recover. Hindi kasi alam mo, sabi nito, dati lang kasi mura lang ang penalty. Bakit ngayon? Ang laki-laki na ng penalty ng sabi ko nga, buti nga wala nagre-reklamong adik Sabihin ng adik, sandali, anti-poor naman yan?
Paano kaya may magsabing addict na gano'n, ano? Sabi niya, mag-Facebook siya. Sandali, bakit naman ang mahal-mahal ng penalty? Kakapiraso lang naman yan. 10 milligram lang, ganyan na kagad ng penalty. Anti-poor naman yan. Hindi kasi naalala ko tuloy yung mga motoristang nagsasabing anti-poor kasi ang mahal-mahal daw ng penalty. Talagang plano nilang dumaan sa sa bus lane. Sabi na, hindi, mahal naman niya, 1,000 bus lane dadaan, anti-poor yan. Kailangan naman mas mababa. Talagang may plano silang dumaan, no? Na rin ng NBI ang CCTV para matukoy ang pagkakinanlan ng taong nagmamaneho sa sasakyang kargado ng kilo-kilong droga. Pero ako naman, good job naman, at least nahuli. Kaya lang, may pagka-weird itong sitwasyon na ito. Alam niyo kung bakit? 6 na araw na daw iniwan, tapos nandun yung susi, nandun sa, di ba nakatiklop yung tawag dito, yung side mirror, nakaipit yung susi. Ang siste, iiwan yon, i-deliver doon, tapos kukunin. Di ba? Kukunin nung bubili. Hindi ko nga alam una-una, paano nagkabayaran kung kukunin doon? Malaki-laki din yun. Hindi naman pwedeng, di ba? I mean, paano nagbayaran yun? GCash. Hindi, joke lang. Beep. Bangko. Isa yun. Tapos pangalawa, paano naman? Kasi kung billion, 1.4 billion, paano mo maano yun? Pangalawa, 6 days na nang naandun. Kung talagang nagbebenta doon, bakit iniwan ng 6 days? Bakit hindi kinuha kagad nung buyer? 6 days. Iniwan mo na yung susi nasa side mirror? Tapos ang laman nun worth 1.4 billion? There's something wrong. Di ba? Palit kotse na may laman din. Yun na nga ang weird Kung palit kotse, ibig sabihin kotse na may shabu, kotse na may pera, palit kotse, kinuha na may pera, bakit iniwan yung shabu? Nang 6 na araw, bago natagpuan. Isipin mo yun Bakit 6 days? Sabi nga ng iba, baka planted. Yun na nga Planted or publicity? Hindi natin alam. Hindi ako nagtataka lang ako Paano nangyari 'yon? Yung 6 days na 'yun Ewan ko. Mukhang may something May something wrong. Pinahuli muna tas kukunin na lang pag nahuli na. Diba? Parang, ano kaya nangyari doon, Bakit ganun? Kasi tama yun sinasabi, iiwan yung pera, iiwan yung palit kayo ng kotse. Bakit yung palit ng isang kotse, hindi na kinuha? Na doon pa man din yung shabu.